Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jeffrey George Benguit na isang mag-aaral mula sa National Teachers College. Sinasagawa po namin ang panayam na ito bilang bahagi ng aming pag-aaral sa asignaturang Filipino na naglalayong maunawaan ang iba't ibang aspeto ng relihiyon, kabilang ang paniniwala, gawi at mga nakasanayan ng mga kasapi nito. Ang inyo pong kasagutan ay gagamitin lamang namin para sa aming layuning pang-akademiko at pananatilihang kumpidensyal kung kinakailangan. Umaasa po kami sa inyong tapat at malinaw na pagbabahagi ng kaalaman at karanasan. Maaari na po ba naming simulan ang panayam, Sister Hanenil? Opo. So, ayun po, kamusta naman po kayo? Ito, medyo kinakabahan pero goods lang. Ayos lang naman po. Ayun po. Pwede po ba kayong magpakilala para sa ating mga manonood? Simpleng impormasyon lamang po. Okay. Ako nga pala si Hananil T. Espino, 21 years old. Kasalukuyan akong nag-aaral sa... kasalukuyan ako nag-aaral. First year student po ako ngayon. Currently taking din po ng Bachelor of Science major in Human Resource Management. Kamusta BSBA. po ang pag-aaral niyo, Sister? Ito, okay naman. Parang, okay, ayos naman. Ayos naman siguro. Medyo lang ngayon kasi malapit na yung finals. Kaya, ayun, dami ng mga pinapagawang activities. Pero carry lang. Okay, Sister. Kung okay lang po sa inyo, pwede po ba naming mahingi ang permiso niyo upang magbukas ng inyong camera? Face reveal pa pala to. Wait lang. Go lang. Sige po. Kasi sa background masyadong makalat pa. Take your time, Sister. Yan. Okay po. So, meron po kaming mga nakahandang katanungan na konektado sa inyo pong relihiyon. Pwede po ba namin malaman ang inyong relihiyon? Ako po ay Missionary Baptist po. Yan, Missionary Baptist. Okay po, Sister, sisimulan na po namin ang aming panayam sa inyo kasama ang aking mga kasapi bilang isang mahalagang proyekto na aming kailangang ipasa sa asignaturang Pilipino. So una po, Sister, ang tanong lang po namin is, ano po ang pangalan ng inyong relihiyon at paano nyo po ito mailalarawan sa amin? Ayun nga po, sabi ko po kanina, ako po ay miyembro po ng Missionary Baptist. To be specific, ang pangalan po ng church namin ay Lighthouse Missionary Baptist Church. At kung mapapansin nyo naman dun sa pangalan mismo ng aming relihiyon, Missionary Baptist, from the word itself, kami po ay matuturing ko po ang church po namin ay grupo ng mga individual na merong parehong goal, which is to serve God, and sa amin din pong relihiyon, marami pong mga sinisend out ng mga tao para mas mapangaral pa po yung Word of God. Ikaw, Mark, may nais ka bang itanong kay Sister bilang karagdagan sa kanyang mga nabigay na impormasyon? Oo naman, syempre. Bilang si Hananil ay nakasama ko dati. Tama ba, Hananil, nung youth camp nung panahon na yon? So, isa pang tanong, Hananil, bukod sa sabi mo nga sorry. So, sabi mo nga yung relihiyon nyo is nagre-ready to prepare and to send out people para maghayo pa ng salita ng Panginoon at marami pang share. And sa pangalawa kong tanong, Hananil, ano-ano po ba ang pangunahing tuntunin at paniniwala na inyong sinusunod? Di ba po kasi in other religion, like for example, in the Roman Catholic, meron silang mga belief. Like for example, yung mga rebulto nila, yung mga Santo Niño nila. And sa inyo pong relihiyon, ano po yung common na paniniwala na masasabi na kayo po ay Baptist Church? Kumbaga yung symbolism ng Baptist Church na kayo po ay Baptist. Ayun po. Okay po. So, parang
Siguro sa iba, common na maririnig kapag narinig po nila yung relihiyon na Baptist, parang according lang din po ito sa sa mga Sunday school po namin na madalas daw po kami tinatawag na yung mga Bible believing church, kami po yung Bible believing church. Since lahat po ng mga aral namin, lahat ng mga aral na tinuturo po namin is according lang po dun sa manuscript, which is the Bible. Yes. Nice. Nice. So tama din na talagang the Baptist itself, it's sinusunod kung ano yung indicate lang sa Bible. So more on biblical po kayo, no? And ito naman po, Sister Honey Neil, based naman sa ibang pamamaraan ng isang gawain ng isang relihiyon. So mayroong iba't ibang klase ng relihiyon, mga born again Christian, Roman Catholic, and sa pamamaraan naman po ng ritual na ginagawa ninyo bilang isang Baptist, paano nyo po isinasagawa ang mahahalagang ritual? Like for example po, yung mahalagang ritual, ito po yung kasal or binyag at kamatayan or communion na karaniwan nyo ginagawa. Paano nyo po ito ginagawa on your own belief po sa inyong simbahan? According po dyan sa mga ritual po na nasasabi nyo, sa amin pong iglesia, meron po kaming tinatawag na, ordinances, mga ordinance, dalawang ordinance, which is yung baptism at yung Lord's Supper. Na nabanggit mo po kanina yung communion, which is yung, ito yung, sa Catholic po, diba, ito yung pagpapartake po ng tinapay na walang libadura and yung wine na walang, even yung grape juice na walang halong any preservative or something ganon. And sa amin din po, meron po kaming natawag na Lord's Supper, baptism, o parang biniyag po sa Catholic. Pero ang baptism po sa amin, di ba sa Catholic, ang mga binabaptize yung mga infant, mga babies, ganyan. Sa amin pong ordinance, ang mga binabaptize po sa amin ay yung mga tao na meron ng tawag dito, meron ng sa pag-iisip. Kaalaman. Yes, yan. Alam na nila yung tama at mali, and they have we have this common goal. Yung main reason kung bakit kami nagpabaptize is to be part of the church o maging member po ng Missionary Baptist, and of course to glorify God din po. So tama po, no, na in your own belief talagang hindi kayo hindi pa handa ang mga infant para mabaptize. Kasi nga syempre sabi niyo nga rin po kanina na in other religion talagang ginagawa nila yon para mabaptize na yung mga kabataan. And in your own naman po, sabi niyo na wala pa silang alam or wala pa silang kaalam-alam sa ano yung ginagawa nila. So my point din naman po, tama din yung opinion nyo, tama din po yung sa inyo po, based on your biblical and self own perspective po ng pananaw sa Biblia. So in question naman po, ano-ano po kaya yung mga pinagdiriwang or mga okasyon? Like for example po sa huwag na po tayo lumayo, ano po yung pinakamaraming percentage ng relihiyon sa Pilipinas, which is the Roman Catholic, na umabot ng 85% ang Roman Catholic here in the Philippines. So, ano po kaya yung mga okasyon na meron kayo? Like for example, meron po ba kayong mga piyesta ni ganito, piyesta ni ganyan, or so may celebrate din po ba kayo ng araw ng Pasko? Mga ganun po. Meron po ba kayo? Sa amin po, we actually ayun din, yung sinabi ko po kanina, yung ordinance po, yung pinaka-celebrate lang po namin is yung sa Lord's Supper po, yung pagkamatay ng ating Panginoon at muling pagkabuhay. Yun po yung parang palagian naming inaalala. Parang similar siya sa mga fiesta sa Pasko, like pinagdiriwang. But ang term po sa amin is that
pag-alaala po dun sa ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Yun po. Maraming salamat, Sister Neil, sa napakagandang sagot, napakamalaman na sagot na ibinahagi niyo sa amin. And Brother Jeff, baka meron pang gustong itanong. Ayun, maraming salamat. Dahil ang mga reliyon may iba't iba pong gawain. So sister, sa inyo pong relihiyon, paano po kayo nagdarasal o ano po yung paraan ng inyong pagdarasal sa inyong simbahan o sa inyong relihiyon? Alright, yan naman po, according po dyan sa tanong po ninyo, simple lamang po, similar sa Catholic, yung although hindi namin kinakabisado yung prayer, yung guideline po ng alam niyo po yung nasa Bible din po kasi yung Ama namin, sumasalangit ka, it's pertaining sa adoration sa ating Panginoon, parang similar po sa way po na yun, pero nagiging specific lang naman po kami dun sa mga supplication, sa mga bagay na kailangan naming ipagpasalamat sa Panginoon at ihingi ng tawad. Ganun. O yan. Hindi naman po siya nagkakalayo sa relihiyon ng mga Katoliko, ano po. Kumbaga, nagiging magkaiba lang siya sa kung ano yung intensyon ng pagdarasal. So, susunod po na katanungan, sister. Ang iba't ibang mga relihiyon ay may iba't ibang simbolo or nagpapakita ng isang relihiyon. Ano ba yung nagiging katangi-tangi sa kanila? So, sister, sa inyo pong relihiyon, ano po ang mga simbolo na ginagamit nyo na pwedeng mag-describe o magpakahulugan sa inyong relihiyon? Ayos lang po, take your time po. Parang, ba talaga bagay to or something, simbolo. Yung simbolo po is, like for example, in Catholic, they have a cross with a face. So yun yung sinisimbolize na Or sila. sa iglesia po, meron po silang iba't ibang kulay. Tama. Okay. And sa sa Christian born again, meron silang cross na walang tao at meron lang silang dove, symbolize the Holy Spirit. Sa inyo po kaya, ano po kaya yung nasisimbolo ng pagiging isang Baptist? Meron po ba? Or pag wala naman po, ayos lang naman. Yes, similar lang din po siguro across in the Bible. Since, as I said earlier na Missionary Baptist is a Bible-believing church and we solely believe po dun sa pagkamatay ni Jesus Christ dun sa krus ng Kalbaryo. And ayun, Bible and a cross, I think. Tama ba? Tama yun. Tama. Hindi rin siya nagkakalayo sa Katoliko. Sadyang meron lang imahe yung mga Katoliko pagdating sa krus at sa Bible. So, ayun sister, sunod naman kung okay lang po sa inyo. Ano po yung nais nyong ibahagi sa amin na mahalagang impormasyon tungkol sa inyong relihiyon? Ano po yung nagiging katangi-tangi sa inyo bilang isang Baptist? Alright. About po dyan, bilang Missionary Baptist, we actually, hindi naman po namin masyadong pinopromote yung religion namin. It's just that, pero mahalaga sa amin yung pag-share ng gospel, which is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And that, lahat ng tao ay yes, we all have, lahat tayo nagkakasala, and lagi namin sinishare na bilang Missionary Baptist, hindi kami mamalaki na hindi kami nagkakasala. Kami rin po, tao rin po kami nagkakasala kami. And so, kaya pinipreach namin yung gospel na although lahat tayo makasalanan, lahat tayo ay nagkamali sa harapan ng Panginoon, ay meron tayong chance, meron tayong
merong taong nagbigay sa atin merong Diyos na nagbigay sa atin ng chance para tayo ay maligtas, or someday we can get to heaven po. And the only thing that we should do as a person, as a sinner, is to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior lang. And through that, we also believe that once saved, always saved. Osas, kapag once ng tao ay tinanggap niya sa puso niya ang Panginoong Jesus bilang kanyang sariling tagapagligtas, at yung kaligtasan na ibibigay sa kanya ng Panginoong Ama ay hindi na ito mawawala at hindi na ito kunin ng tao hindi na ito kaya kunin ng kahit sino man, kailan pa man. Amen. So magandang sagot yun na Osas, na once saved is always saved. Kasi maraming belief na nagsasabi na once tinanggap mo si Jesus, maaari ka pa rin hindi maligtas. Tama ba ako, Sister Haninil? Pero based on your religion po, sabi nyo nga hindi nyo pinopromote yung religion, but yung religion nyo is nagtotalk a lot. So ibig sabihin, in the Bible, doon talaga kayo nakabase. Talagang pag sinabing you accept Jesus and you are always saved. Hindi na yun maagaw kahit sino man, kahit sinong tao, kasi it's you and the Lord. So tama po, maraming salamat, Haninil. And for the last question, Sister Haninil, ano po kaya yung pinagkaiba ng inyong relihiyon sa mga ibang relihiyon? So sabi niyo nga po rin kanina, hindi niyo naman pinopromote yung inyong relihiyon, dahil hindi naman ka-promote talaga ang relihiyon, kundi yung salita ng Panginoon or si Jesus Christ yung dapat nating ipinopromote. Pero in your own understanding, ano kaya yung pinagkaiba ng relihiyon nyo sa ibang mga relihiyon? Like for example, in Catholic, meron talaga silang symbolism. For example, si Saint ganto, si Saint ganyan, si Santo Niño ganyan. And sa inyo po, ano yung pinagkaiba nyo sa ibang relihiyon? I think nakikita kong nagkaiba ng Missionary Baptist sa other religions is yung practices po namin sa loob ng church. We all know, not to offend any Catholic po, karamihan sa mga Catholic is that nagsisimba lang kapag may occasion, or nagsisimba lang kapag gusto, ganyan. Pero hindi ko naman po sinasabi na nila lahat or para i-offend po yung Pero let's all be real here. Parang, according lang din po sa aking pag-observe, ganun po. We, as a Missionary Baptist, talagang inaano po namin, parang talagang binibigyan namin ng importansya yung Sunday, yung Lord's Day, which is the Lord's Day. Sunday is the Lord's Day. And also, marami rin pong mga doctrines sa Bible na iba po yung turo sa ibang religions. Marami po mga turo yung Missionary Baptist na different po sa Catholic, sa INC, kahit sa born-again Christians. And sa practices naman, similar to Catholic, di ba solemn po sa Catholic? Solemn, like, talagang solemn lang yung music nila, ganun. Ganun din same lang naman po sa amin. But, isa way ng pananamit, makikita naman ba different sa way ng pananamit, sa pamumuhay din. Ayun. Parang mahalata mo naman na, ito, hindi to, parang Christian to. Parang, since marami maraming mga bagay na tinatanggihan namin, like yung mga bishop, pag-inom ng alak, yung pag-inigarilyo, and I think, pinagkaiba lang dyan is that yung perspective po ng mga member po namin sa perspective ng ibang member ng ibang denomination or basta ibang mga religions is that, ayun po, I think, ayun yung pinagkaiba and yung way of living. Yun, maraming salamat, Sister Neil. No? Medyo parang naano ka na
Pero maganda naman yung mga sharing mo. Pero ayos lang, ang ganda ng mga sagot mo. Talagang yun yung pag nagkaiba nyo. Sabi mo nga, talagang the way manuot, the way mamuhay, the way ipahalagahan yung Sunday service. Pero sabi mo nga rin kanina, hindi naman lahat ay ganun. Kumbaga, based lang na sana napapansin mo. So, gusto ko lang sabihin mo na, gusto ko lang malaman mo na itong interview namin is hindi ito para may magalit or ikagalit or ipag-compare. Kumbaga, based lang sa inyong paniniwala. So maraming salamat, Sister Neil, sa napakaganda at napakamalaman na impormasyon na talagang kami ay marami ding namang natututunan. So base din naman sa types of music, talagang solemn kayo, talagang maganda, masarap sa tenga, hymnal, kumbaga, tama po ba ako ng Sister Neil? So mga hymnal, unlike din sa ibang church, like for example in other church na talagang complete band or may banda talaga na drums, bass, guitar, electric guitar, yan, may ganyan. So iba-iba ng paniniwala, iba-iba ng perspective, iba-iba ng pagtanggap o pag-act the way kung ano yung sinasabi ng Biblia. Pero sa iyo, Sister Neil, and this is for the final question, kung meron kang gustong sabihin sa mga taong manonood or makakapakinig nito, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Yung pinaka-great na answer para sa kanila. Ano yung gusto mong sabihin? Message. Ano lang naman, gusto ko lang i-share yung gospel that kapag when you feel like parang walang nagmamahal sa'yo, palagi yung tandaan na God loves you and He gave His Son just to save you. He gave His Son Jesus Christ to die on the cross, to be buried and and mabuhay muli para lamang bayaran yung ating mga kasalanan. And don't you feel lonely kasi pagmamahal kayo ng Panginoon. Thank you so much, Sister Honey Neil. Maraming salamat po sa interview na inyong pinaunlakan sa amin. Muli po kami po ay taga National Teachers College Manila. Ako po si Mark Luego at ang kasama ko pong interview ay si ako naman, Jeff George Benguit. Yes, at kasama naman po namin ay si Jake Basbas, ang aming facilitator, and si Ryan Longorio na aming taga-edit naman po ng aming activity na to. And again, Sister Neil, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa amin. At marami po kami natutunan at marami din po kaming nalaman. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you po. Thank you po.